Mais Kevin, ça, c'est l'histoire. Yo. Elle est Bob, Minions! That was incredible. Welcome back to M-Stream. Matapos mailabas ang pelikulang ito, alam nyo ba na puno rin ito ng Easter eggs at references na maaaring hindi nyo nakita. Ito ang pelikulang Minions. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Sa buong pelikula, makikilala natin ang tatlong minions na sila Kevin, Kevin! Stuart, Oh, yo, Stuart! at Bob. Yeah! Go, Bob! Alam nyo ba na sila ay maaaring maihalantulad sa tatlong karakter na sila Margot, Edith at si Agnes? Alam naman natin na ang mga minions ay gumagamit ng lengguaheng Minionese. Ang lengguwahe nila ay iba't ibang salita mula sa iba't ibang lengguwahe gaya ng English, Russian, Spanish, at kahit Filipino-Tagalog. Minions, nagtagalog? Malapapoy? Oo. Tom, Pusaka, ni Chris. Para topa! Okay! Pancake! Okay, who did that? C'est Stuart! Mais... That was great! Là-bas! Allez, Stuart! Apatez! Là, calma, Stuart. Ang mga minions ay natuto ng iba't ibang lengguwahe dahil sa kanilang iba't ibang paglalakbay sa iba't ibang parte ng mundo. At ito ay pinagsama-sama nila. Alam naman natin na sa buong pelikula ang hangad nila Kevin at Stuart at Bob ay makahanap ng pinakamasama na kanilang paglilingkuran. Nagsimula sila sa mga maliliit na organismo papuntang marine mammals. Pinaglingkuran din nila ang isang Tyrannosaurus Rex. Matapos ito ay napunta sila sa panahon ng Stone Age, doon nila nakilala ang unang tao. Naglingkod din sila sa unang panahon ng Ehipto at ganon din ang Dark Ages. Nakasama rin nila si Napoleon at marami pang iba. Ang paghahanap ng boss ay madali para sa mga minions pero ang proteksyonan sila ay doon lagi sila nagkakaproblema. Mapapansin natin na pumunta sila sa isang villain con kung saan naroroon si Scarlet Overkill at ang iba't ibang kriminal. Kung malinaw ang inyong mata, si Dr. Nefario ay nandun din. Kaso bata pa siya dito, kung saan nakita rin natin ang batang Gru at ang kanyang nanay na bumibili ng freeze ray. Pansinin natin ang isang butler na ito. Siya rin ang butler na nakita natin sa unang pelikula ng Despicable Me. Maraming nagtatanong na saan nga ba nakuha ni Bob ang kanyang maliit na teddy bear. Kapansin-pansin na mayroon na siya bago pa man sila umalis sa kanilang tribo. Nananatili pa rin itong walang kasagutan. Abangan natin yan sa mga susunod nilang proyekto. Ang katapusan ng pelikula ay kung saan piniling lumudin ni Kevin ang isang missile. Napag-alaman naman natin na sa pelikulang Despicable Me 2, ang mga minions ay hindi basta-basta namamatay. Matapos makuha ng batang Gru ang corona ni Queen Elizabeth, the second, doon na nakilala ng mga minions ang kanilang susunod na paglilingkuran. He was despicable. Yan ang ilan sa mga bagay na napansin ko sa pelikulang ito. I really like to know and very curious to hear yours. Ano kaya ang mga detalye na nakita nyo? Just comment down below, leave a like, hit the subscribe button. Until next time, I'll see you guys later.